Iwan ko na po kayo, Nay. Hindi na. Bitawa mo yan. Ako, bitawa mo yan. Ako, madudumihan. Ay, halika dito, halika dito. Ang trabaho mo ay maging estudyante. Ako nang bahala dito dahil ito ang trabaho ko. Yung basurera. Okay? Nay, hayaan niyo. Matapos ako ng pag-aaral, hindi ka nahawak ng basura. Okay. Magpapasalamat ako sa Diyos dahil napakasipag mo mag-aral. Baho. Ano ba yan? Thanks po. Ano? Ang baho! Ano ba yan? Paharang-harang sa daan ng mga basura mo. Kaya tayo pinupugad ng mga daga, ipis, at mga langaw dahil dyan sa mga basura mo, Onyang. Sabel, pasensya na. Pinagpipilian lang para maibenta pa. Walang galang, Aling Sabel, Lota. Si Nanay ang dahilan kung bakit malinis ang barangay natin. Simula nang tinanggalan ng munisipyo yung budget ng mga truck ng basura, nangongolekta dati. Ay, sorry. Nakaharang eh. Pagpasensya mo na lang. Ba't nga pinagdadasal na lang natin yung mga yun? Oo nga pala, diligan mo yung papaya natin ha. Kita mo may bunga na, oo. Pwede natin ulamin mamayang gabi yan. Nakakatipid tayo sa ulam. Anak, bumili ka ng panggisa, ha? Para may pang-ulam tayo mamaya. Urok mo na lang. Oh. Pakipitas mo na yung papaya natin ha, tapos papasok ko tong gata. Sige, Nay. Nay! Nay! Wala na po yung bunga dito ng papaya. Maliit na lang yun nandito. Nay! Uy, ginisang papaya! Paborito ko yan! Libre lang yan. O, kumain na kayo. Hindi yan libre. Nakaw yan. Hoy, Onyang! Anong sinasabi mo? Hindi ba totoo? Yung papaya na kakainin ninyo, galing yan sa puno na nakatanim sa loob ng bakuran natin. Huwag mo pagmamalakihan. Oo, ang puno nasa tapat ng bahay mo. Pero ang bunga nasa tapat ng bahay ko. Eh, dapat lang naman makinabang kami sa papaya. Magsialis kayo! Layas! Huwag kayong babalik dito! Ang kapal na mukha nyo! Nay, dapat hindi kayo pumapayag na tinatrato kayo ng ganun. Hayaan mo sila. Papasadyos ko na sila. Naniniwala ako ng mga taong ganyang kasasama. Parang basura rin yan. Kung anong tinapon nila, bumabalik din yun sa kanila. Bilisan mo na. Tulog si Onyang. Dala mo na yan dito. Bilisan mo. Kailangan sugatan to at lalagyan ng kasino. Kailangan masugatan yan para mas lalong mamatay.
Parang may hukay pa yata ako. Ha? Ano ito? Ano yan? Sandali, kamaingay. Ano yan? Kutsara, tinidor. Teka ho. Wait. Ginto! Nay! Wait, tingin. Ginto nga. Di lang basta kutsara tinidor. Nay, mayaman na, Nay! Dapat hindi malaman ni Onam to na galing dito yan. Ano yan? Kutsara, tinidor, nahukay namin. Ginto, kamingay. Kanino yan? Baka tas naman ang tingin mo sa kutsara, tinidor ko. Ikaw raw dyan, ha? Isang taon pa lang tayong magkalibin, ha? Huwag na huwag ko lang malalaman na uunsingin mo ko. Itutusok ko to sa mata mo. Ha? Tara! Oh, mga kapitbahay, pumunta kayo lahat dito at may sasabihin ako importante. Alam niyo ba, aalis na kami dito sa lugar ng anak ko. Dahil mayaman na kami. Nakikita niyo to? Itong kutsara at tinidor kong mawakan. Ginto ito. At kapag nabenta ko ito, mayaman na kami. Sigurado ka bang At huyo kayong lahat. Saka, Nay, nakahanap na ako ng bibili niyan online. Kolektor daw ng ginto. Talaga? Diba? Kita niyo yun? Mayaman na kami. Kita nyo, mayaman na kami. Kaya kayo, mamatay kayo sa inggit. Halos ka nga dyan ang bako mo. Tabi! Tabi! Mayaman na kami. Ha? Ganun, Nay. Sino pa masasamang ugali sila pa yung sinaswerte? Dapat matuwa na lang tayo sa swerte ng ibang tao. Kasi yun ang binigyan ng Diyos sa kanila. Diba? Yes! Kaya ko yan. Nay! Ah, Nay, pupunta na raw dito yung interesado bumili ng mga ginto natin, oh, para makita niyo sa personal. Nay, ano yan? inom tayo. Ang dami niyong inutang. Pagkain, alak. Eh, wala pa naman sa atin yung pera. Yan na naman, iuutang na naman kayo ng uutang. At saka, Kahit ano, kaya kong utangin. Kaya tara, mag-celebrate tayo. Inom tayo. Upo ka dito. Inom tayo. Cheers! Cheers! Inom tayo. Roger. Mahal. Mm. Saan mo ba tinago yung mga ginto? Oh, siyempre, ako lang nakakaalam nun. Hindi nyo makikita yon. basta gusto ko bagong sale. Basta ako, gusto kong magkaroon ng magandang bahay. Gusto ko motor. Pero big bike. Oh. Kuha lang ako, ha? Cheers! Cheers! Anak, inom tayo. Ayun, dami ko kayo. Hindi naman ako umiinom. Sige na, sumama na ako. Uy! Uy! Dami kong pera. Nakabahay ako. Ay, Roger.
ba naman dito ang kalang? Ano ka naman yan? Ay, ano po? Basura ho! Kolektahin na namin! Ay, maraming salamat. Ano mo yung text? Salamat. Aling Onyang, ito po yung mga basura! Okay. Ano mo na? Sa susunod, kapag hindi nakaayos yung basura niyo, hindi namin kukolekta rin. Ay, eto Manil, tulungan mo ako dito. Mabigat to eh. Ano eh? Ay. Kalat. Anong oras na ba? Tanghali na po, mahal na Reyna. Ba't ka naglilinis? Eh, sino po pong maglilinis? Kundi ako. Yan. Ayun na. Pagbukat. Wala na ata. Nasaan na naman ito? Ay, tinapon ko na po yan. Ano? Tinapon mo? Bakit mo tinapon? Dito ko tinago yung ginto at binalot ko ng tuwalya, nilagay ko sa ilalim. Eh, bakit dyan niyo po nilagay? Para hindi nga pag-interesa na magnanakaw. Eh, paano po yan nakolekta ni Aling Onyang at saka Manil yung mga basura eh? Nay, Nasa sila? baka po nandun, sa tambakan. Naku, tara! Papunin natin, punta natin yung mag-inang basura na yun. Tara na! Kuya. Yung basura! Ano yan? Nasaan yung basura? Nasaan yung basura? Yung na-kolekta namin, nasa tambakan, nandun. Oo! Nandun yung mga nahukay namin mga ginto. Nasaan ang mga basura? Halika dito. Nasaan yung basura? Tarong ba sa akin? Hanapin nyo. Hanapin yung ginto. Hanapin nyo! Wala naman kami nakita kanina eh. Hanapin mo na dyan lang yun. Di ba ikaw pa nga nagbitbit noon? Mabigat! Oo, dyan yung binto! Basta hanapin nyo! Hanapin nyo! Nandyan lang yun! Sabi, Hanapin wala niyo! nga kaming nakita. Ano bang pinaglagyan ninyo? Anong kulay? Basta nandyan yun! Nakalagay lang yun sa tuwalya! Hanapin nyo! Tandaan nyo, hindi pwede mawala yun. Hanapin yung basura. Hindi kayo titigil. Aray! Yan! Hindi nyo nahanap yan! Hanapin nyo, Onyag! Manel! Wala nga Hanapin kaming nyo! napansin eh. Babayaran ko kayo! Hindi pwede, hindi mawala yun! Hanapin Ano nyo! ba? Teka lang! Ano ba talagang balak nyo, ha? Halukayin namin lahat ng basura dito, ay kayo naman may kasalanan na nilagay yung mga importanteng gamit nyo sa basurahan! Sabel, maniwala ka. Wala nga kami nakitang ginto. Wala! O pinag-interesan nyo! Ha? Mahirap lang kami. Pero hindi ko maa-attempt na pakainin ng anak ko ng galing sa nakaw! Hoy! Kung ang babaya, sinuwapang mo! Ginto ba kaya? Ha? 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 Ano? Tagal na ako nagtitimpi sa Ano? Tama ko! Labas mo! Ilabas mo! Ginto ka! Ilabas mo! Kung hindi mo mahahanap ang ginto ko, papatay kita! Balik ko ang ginto ko! Hoy! 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 Sabel! 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 Nakita namin ang pangyayari, ha? Kayo nag-umpisa ng bulsa mag-ina. Kuya Barangay! Patulong kami! Nandiyan sa barangay Tomato! Dali! Talon! Sila po, silang mag-ina. Ito, Tomato! Sila ba? Oo, yan. Ito. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Kayo! Magkakasabot
kayong mga basakera! Ilabas niyo ang ginto ko! Bitawan niyo ako! Sa barangay magpaliwanag! Ilabas niyo ang ginto ko! Ninakaw niyo ang ginto ko! Bitawan mo ako! Ilabas niyo ang ginto ko! Magnanakaw kayo! Dok, magkano po ba yung itinurok niyo sa akin? Kasi po... Ito lang po kasi yung dala ko. Nay, mahalaga. Ligtas ka na sa tita mo. Huwag na ho kayong alala. Libre na ho ito. Ilalapit ko na rin ho kayo sa pinakamalapit na hospital ng bayan, sa social service, para wala na ho kayong bayaran. Kung gusto nyo, ipapasok ko na rin kayo ng trabaho doon sa hospital. May libreng scholarship din doon at pwede kitang ilapit doon. Maraming salamat po, Dok. Maraming salamat. Oras na continue ulit sila, ako na mismo magpapakulong sa inyo. Huwag niyo pong pag-initan yung mga taong nagpapanatiling malinis sa barangay natin. Ay, hindi ka na. Baka diretso ka pa sa kulungan. Tara na, tara na! Huwag ka mag-alala, bibigyan ka ng tip. Sige na! Sige na eh. Mamadali ako eh. May nahabol akong last trip ng bus. Ano, boss? Magkano? Boss, magkano ba yan? Ikaw pala kumuha ng ginto! Ha? Ha? Ikaw pala kumuha ng mga ginto namin! Ano yan? Akin na! Yan! Ako na magbebenta nito mga ginto. Para patas ng partihan nating tatlo. Ah, Kapal na mukha mong partihan! Eh, yung ginto na yan, kami naghukay ng anak kong yan, si Lota! Aka na yan, ako na magbibenta! Aka na! Magkano ito? Magkano? Ako magbibenta. Bigyan mo sa akin ng bayad. Magkano? Ako magbibenta. Bigyan mo sa akin ng bayad. Huwag na ho kayo magtalo-talo. Hindi po ito totoong ginto, kutsara at tinidor. Ano? Walang totoong ginto rito, puro tanso. Alam ko, kahit saan nyo dalhin to, walang halaga ito. Hindi nga ito antik eh. penge naman pala yung lahat ng yan eh. Oh, paano yan? Marami na kayong pinangutang. Eh, paano mo babayaran lahat ng yun? Hoy, Roger! Hiwalay na tayo! At kung musubukang umuwi ng bahay, ibabakol kita sa hukay! Sa'yo na ang tanso na yan! Ha? Ito na po ang simula ng bago nating buhay, Nay. Salamat din po sa bagong trabaho niyo sa ospital. Makakalipat na tayo ng mas maayos na tirahan. Napakabuti talaga ng Diyos, no? At nabiyayaan tayong mga maliliit. Napakaswerte pa rin talaga natin. No? Babawiin din sa inyo lahat yan! Naku, babalik lang din kayo dito. Kahit saan kami mapadpad mag-ina, basta't magkasama kaming dalawa, okay lang kami. Ang importante ay hindi kami maging katulad ninyong dalawa na walang ginawa kundi manghamak ng tao. Pagdarasal ko na lang kayong dalawa. At huwag kayong mag-alala, hindi naman kami babalik dito eh. At itong papaya na to, sa inyo na lang.
Pitisan mo na nga yan! At gagawa pa ako ng tsara mamaya! Kakainis to! Nang dahil sa pera, may mga taong katulad ni Isabel na handang itapo na parang basura ang pagpapahalaga nila sa kapwa. Sana ay tularan po natin si Onyang na sa kabila ng paghihikahos ay piniling maging mabuting tao. Tandaan natin na hindi madadala sa hukay ang pera. Pero maalala tayo ng lahat para sa kabutihang nagawa natin sa iba. Totoo ang kasabihang may pera sa basura. Para sa 46 anyos na si Ferdinand o Tatay Ferdy. Makabaliktad sikmura sa iba ang pangangalakal pero ito ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Kasi nung talagang malit pa ako, ginagawa po namin na nagbabasura na lang, nagsasako. Nakakarating po kami ng Laguna, San Pedro, para lang po sa kalakal. Nasubukan daw ni Tatay Ferdy mamasukan sa pabrika, pero nalayo siya sa pamilya nang dahil dito. Kaya binalikan na lang niya ang hanap buhay na nakasanayan. Maliit man daw ang kita, mas masaya rito si Tatay Ferdy dahil araw-araw siyang nakakauwi sa pamilya. Sa araw-araw niya na pagpupursige, hindi niya hinahayaan na mawalan kami ng bigas sa araw-araw. Yung parang mas hinihigitan pa niya yung kinikita niya noon sa pabrika sa pangangalakal niya ngayon. Patunay siya na ang pangangalakal kayang makapagpaaral sa mga anak. Hanggang kung kailan ko kayang maghanap buhay ako para sa kanila. Patunay rin si Tatay Ferdy na hindi kailangan maging mayaman para maging matulungin sa kapwa. Minsan, pag may mga sobra siya na kalakal, na hindi niya na kayang itulak, ibinibigay niya na sa kapwa, magbubuting niya. Pagka kumita siya, kumita din yung mga kaibigan niya. Paano naman kaya siya natutulungan ng ibang tao? Walang iba kundi sa pagla-like at pag-share ng kanyang mga video. Tama ang narinig nyo, ang masipag na basurero, abay, content creator din. Gandang tanghali mga kasuki. May nababasa ako na good job, may dami natutuwa, tuloy mo lang. Alay mo, ayan, dyan na yung yung pag-asenso mo. Dito, kakolab ni Tatay Ferdy ang bunsong anak na si Cassandra na siyang nag-e-edit at nagvo-voice over para sa kanya. Kahit ano pong gusto ko, kung ano pong pangangailangan ko, nabibigay niya po kahit ganun po yung trabaho niya. Kaya po mahal na mahal ko po yung papa ko kahit ganyan lang po yung trabaho niya. Hindi ko po kinakaya. Pumayag kaya ang bibong content creator kung yayayain ko rin siya ng collab? Hello! Nako, kumusta po? Welcome sa wish ko lang. Oo. Bakit? Hindi po kasi alam na mangyayari katong ganito eh. Kala ko lang po kasi sa TV ko lang po mapapanood eh. Sige na nga kuya, pwedeng panood naman ng mga video nyo. Bale, bebelo lang onte, magpapahinga para mamaya makapagtulak po tayo hanggang John Shop. Gusto ko malaman sa inyo, bakit nyo po naisipan yung mag-vlog? Kahit ganun po yung hanap buhay ko, naging masaya po ako na ginagawa ko po yun. Siyempre, Para lang sa pamilya ko. kasi marangal naman na trabaho ang ginagawa nyo. At ano yung mahalagang leksyon na natutunan nyo dito sa Yung talaga, paghihirap? yung hirap at pagod talaga. Kaya nagpursige pa ako kahit ganito lang po yung hanap buhay ko. Hindi ko mapabayaan yung pamilya ko. Meron ho tayong hinandang mga konting sorpresa po para sa inyo. Samahan nyo ako. Ha? Sabay-sabay natin puntahan. Ay. Para sa inyo yan, Kuya Ferdy. Ito lahat. Para may dagdag na kabuhayan sa kanilang lugar ang mag-iina ni Tatay Ferdy, bigay ng wish ko lang ang mga plasticware products na ito na pwedeng ibenta. Kasama na rin itong dishwashing at liquid detergent business package na may kasama pang washing machine.
Sagot na rin namin ang kanilang grocery supplies. Para sa buong pamilya niyo po yan. Maraming salamat po Ha? talaga, ma'am. Nabanggit ni Tatay Ferdy na marami sa kagamitan nila sa bahay ay mula sa kanyang pangangalaka lamang. Kaya naman, mga brand new na appliance and furniture ang bigay namin sa kanila. May LED TV at stand fan. May dining set para sama-sama na sa hapag ang mag-anak. Sana maging useful po ito sa inyong lahat. Opo. Kasama naman nitong educational assistance ang Wish Ko Lang Savings, munting tulong mula sa aming programa. Ito po, itatabi ko po para lagi ko pa yung maaalala talaga. Pagbubutihin ko pa po lalo po yung vlog. Maraming salamat. Ay, thank you rin po sa inyo ha, at binahagi niyo sa amin yung story niyo. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala. Hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Para po sa ibang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang po ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin po sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.